Welcome to our daily devotion, day 28. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, ayan. Isa na naman pong magandang umaga ang hatid ng Panginoon sa atin ngayon. Naku, thank you, Lord, at ginising mo kami. Ayan. Check natin yung sound. Ayan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta ang inyong tulog? Nawa po ay... Kumusta po kayo? Ako, ang ganda, narinig ko na yung boses ko. I hope ay makasama ko kayo ngayon sa ating pong daily devotion. Nakakatuwa naman na... bakit wala? Ayan. Okay, ayan po. So, kumusta po kayo? Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ayan, check ko lang po yung aking pong para sure ball talaga. Kumusta po kayo? Ayaw niya. Ayan, ako. Sana po tayo ay nasa magandang kalalagayan ngayong araw na ito. Napakaganda naman po ng mensahe ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. Super excited po ako. At alam niyo naman, si Lord ay palaging merong magandang mensahe para sa ating lahat. At yun po yung nilulook forward ko every morning. Talaga sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng maganda pong message every morning na siya magiging gabay namin sa buong maghapon namin. At tunay naman, ang Diyos ay hindi tayo binibigo sa kanyang mga pangako. Ayan. Ano naman, si Lord ay pakinggan ko lang po. Double check. Naririnig ko na yung boses ko. Hallelujah. So, kukunin po natin yung atin pong yung mensahe ng Panginoon. Siyempre, ang ginagamit po natin ang New Version Bible app. Kung kayo po ay wala pa ng app na yan, install nyo na po. Para po kumbaga habang ginagawa natin itong devotion, ay pwede nyo maging gabay yung New Version. Basahin po natin ang sabay. So, ito po, kunin natin sa Psalms 30 verse 5. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sa Tagalog po, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli sa isang magandang umagang hatid mo sa aming lahat. Nawa o Diyos, ikaw po ang siyang makasama namin ngayon, mamagitan ka, Panginoon. At ikaw po ang siyang marinig, makita at maramdaman ng lahat ng mga makakapakinig at makakapanood ng devotion na ito. Ikaw, O Diyos, ang nais naming maramdaman, Panginoon, at iparating mo sa amin, O Diyos, ang mensahe mo upang magamit namin gabay sa buong maghapon. Maraming salamat, O Diyos, dahil mahal mo kami. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong unconditional love, Lord. Thank you, Lord Jesus, for protecting us. Thank you for guiding us. Thank you for loving us. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your favor. We bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, ako, maraming salamat sa Panginoon, sa buhay natin, sa kalakasan na binibigay ng Diyos. Thank you, Lord. Talaga sobra na-sustain natin ang 28 days. Ako, ika-28 days na po ng ating pong devotion ngayon. Wow. Yung una ko po itong sinimulan, talagang 3 days lang. Tumigil na ako kasi ang daming hadlang, pero ngayon hindi po dahilan ng mga hadlang na yan para hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At salamat po, sinasamahan ninyo ako. Kung hindi man po kayo makasabay ngayon, pwede naman po ninyo ito mapanood ng replay. At napakalaking bagay po kung ito inyong ma-share. Nang sa ganun ay marami po ang makapakinig at marami po ang mabless ngayong araw na to. Okay, simulan natin. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos. Ulitin natin sa Psalms 30 verse 5.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sabi po sa Tagalog sa awit, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Ang sarap ng kanyang pangako, no, sa ating lahat. Hindi naman po ito literal na yung galit na sinasabi dito. Ito yung pangyayari o season sa buhay natin na kung saan talagang dumadaan tayo sa kalungkutan, problema, pagsubok na alam mo yung pangako niya na sinasabi niya dito na dadaan lang siya. Hindi siya pangmatagalan. Sinasabi niya, ang magtatagal ay yung kanyang kabutihan. Magtatagal ng panghabang buhay, di ba? Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. So ito yung mga problema, yung panahon na kung saan tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Yung mga kabigatan, paghihirap, kalungkutan, pagdadalamhati, yung dala ng mga problema na meron tayo sa buhay natin. Sinasabi ng Diyos dito na huwag kang mag-alala anak, hindi iyan panghabang buhay, iyan ay pansamantala lang. Maaaring malulungkot ka, iiyak ka, pero lahat yan ay panandalian lamang. Lahat yan ay lilipas, lahat yan ay matatapos. Yun yung pinapangako ng Diyos sa atin, pero yung kagalakan kaya niyang ibigay sa atin ay panghabang buhay. So, di ba? Parang pag ganun yung pinanghahawakan mo, talaga namang kahit na ano pang bagyo tumaan sa buhay natin, hingitian lang natin yan kasi alam natin may Diyos. May Diyos na tutulong na ito'y hindi panghabang buhay, ito'y pansamantala lamang. Hindi ba napakabuti, no? Napakabuti ng Diyos. Ang sabi dito, He will restore things that are lost. I-restore niya yung buhay na nawawala o yung pamilya na nagkakagulo. Alam mo yun, minsan kasi may mga, ang problema kasi minsan, di ba, dumarating, tapos mapapansin mo naman yun nawawala din, natatapos din, parang bagyo, di ba? Sinabi ko nga yun sa isang video ko na, ang problema, kahit anumang pinagdaraanan natin, hindi ba parang bagyo lang din yan? Yung literal na bagyo. Katulad nung last time na bagyo. Hindi alam ko ano yung naging pangalan, pero natatandaan ko yung bagyong Egay. Hindi ba? Hindi naman siya nagstay Ang bagyo ba? Uulan, babaha ng ganun katagal? Hindi na Hindi ba? Sabihin ng balita, ang bagyo ay lalabas na pagkaraan ng 1-2 araw at ito ay lalabas na ng area of responsibility, di ba? Hanggang dyan na lang siya. 2 to 3 days, lalabas na ito ng bansa. So, katulad din ng problema natin yan. Katulad din ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ang lahat ng yan ay lilipas din, matatapos din. Yan ay magkakaroon din ng ending. Kasi hindi na sinabi na ng Diyos yan, di ba, nung nagbaha kay Noah. Parang gano'n, hindi na aabot ng gano'ng katagal. Ang buhay natin ngayon, ano man yung problema ang pinagdadaanan mo, ano mang bigat niyan, huwag kang mag-alala. Dahil napakaganda ng pangako ng Diyos. Iyan daw ay magiging panandalian lamang, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Maaring masyadong masakit, masyadong mabigat yung pinagdadaanan mo ngayon, kagigising mo lang, problema na kaagad yung nakaharap at nakabungad sa iyo, naiintindihan kita dyan. Kasi may mga bagay talaga minsan hindi natin maiwasan, no? Kapag dilat ng mata, Lord, umaga na naman, eto na naman, ang problema ko hindi pa tapos. Kinakabahan ka na naman, natatakot ka na naman, nag-aalala ka na naman kasi, Lord, lumalapit. Minsan due date yan no? Minsan, pambayad sa ganito, sa tuition ng anak, malapit na pero wala ka pang hawak na pera.
Minsan naman, problemang, ito na naman, kaharapin ko na naman yung mga taong ayokong makasama, ayokong makita. Ito na naman, pag ang ganda nga ng sikat ng araw, Lord, pero yung sikat ng araw sa buhay ko hindi pa sumisikat. Puro kalungkutan pa, puro kaguluhan pa at problemang hindi matapos-tapos. Maniwala ka na tatapos ang problema. Sabi nga, para makalook forward, makatingin ka sa future, tingnan mo din konti yung past, pero hindi ka pwede mag-dwell doon. Hindi ba yung past mo? Dati naman, lugmok ka rin sa problema eh. Dati namang pinagdaanan mo na yan, pero tingnan mo nasan ka ngayon. Hindi ba't iniahon ka rin naman ng Diyos doon? Hindi ba't natapos din naman yun? Hindi ba't nagka-ending din? Minsan kasi, kapag nandun tayo sa problema sa present, nakalimutan natin na, oo nga pala, dadaanan ko lang ito. At ito'y lalampasan ko lang. At ito'y hindi ako nag-iisa. Lalo na kung Kristiyano ka na at alam mo na kung sino kakampi mo at kasama mo sa laban ng buhay natin, ay hindi ka na dapat mag-worry dyan. Tandaan mo ang pangako ng Diyos. Iyan ay panandalian lamang. Sa buong magdamag luha may papatak, pero pagsapit ng umaga kapalit ay galak. Ito po yung pagsapit ng umaga na hindi niya sinasabing literal na bukas wala na yung problema mo, solved na. Ang sinasabi dito, panghawakan natin yung pananampalataya natin sa Diyos at manalig tayo na may bukas, isang araw darating na itong problema na to ay masusolusyonan. Ipagpasa Diyos natin, ibigay natin sa Diyos ang buong tiwala natin na Lord, ito ay matatapos din at yung solusyon nito, ikaw ang magbibigay. Kapag ganun tayo magtiwala sa Panginoon na yung word na let go and let God, ako lagi kong ginagamit yan eh, let go and let God. Kapag nandun na ako sa talagang hindi ko na kaya, yung parang, suko na ako Lord, lahat ginawa ko na. Yung solusyon, tingin ko kaya kong gawin o pwede kong gawin, ginawa ko na. Pero hindi sapat, Lord, kaya let go and let God. Kaya lang pag sinabi mong let go and let God, kaya nga let go, hayaan mo na to sa Panginoon and then let God do the rest. Parang ganun, di ba? Parang pag hinayaan mo ng Panginoon, ikaw na pong bahala sa problema ko, isinusuko ko nito sa'yo, dapat let God control everything. Take charge, Lord. Ikaw na pong bahala. Pag sinabi mong ganun, hindi ka na dapat mag-alala. Huwag ka na dapat mag-isip. Huwag ka na dapat gagawa pa ng paraan mo na, bawa tungkol sa pera, mangungutang ka pa. Hindi na, tama na. Nagawa mo na eh. Wala na nga nakapagpautang para makapagbayad ka eh. So, ano na gagawin mo? So, Lord, let go and let God. So, ibig sabihin, Lord, take control of everything. Ikaw na pong bahala. Wala na akong kayang gawin dito, Lord. Ikaw na po ang kumilos na naayon sa iyong kalooban. Hindi na tayo dapat maging aligaga, magpanik, kasi nilet go mo na sa Lord eh. And let God do the rest. Let God do the things na dapat na gawin. Wala ka lang ibang gagawin kung hindi ang manampalataya at patuloy na panghawakan yung iyong panalangin na ito ay gagawin at susolusyonan ng Diyos. At ito ay may katagumpayan sa end nitong problema na ito. Wala naman pong problema na panghabang buhay. Ang problema ay lumilipas at natatapos din parang bagyo. Hindi ba? Ganun kabuti ang Diyos. Sabi pa dito, nire-repair niya yung, hinihil niya, heal things that are fragmented, yung mga sobrang nadurog na. And ultimately make everything new. Pinapalitan ng bago ng Diyos yan. Kasi minsan, may mga bagay tayo sa buhay na kung bakit masyado nating pinoproblema kasi ayaw natin bitawan. Alam mo yun, yung, kasi Lord, akin to eh. Parang hindi pwede eh. Kaya ang sabi nga ng Lord, diba, let go. Hayaan mo sa akin yan. At bibigyan ko yan ng solusyon at bibigyan ko yan ng katagumpayan. Isang araw, isang umaga. And yung kabutihan ko'y mararamdaman mo. Hayaan mo lang akong makakilos sa'yo. Kasi minsan, di ba masyado tayo, sorry ha, ako kasi to. Ako kasi, nung lumang buhay ko, masyado kong pinangungunahan ng Diyos.
Yung alam mo yung masyado tayong advance mag-isip. Hindi pa man nangyayari, iniisip na natin. Na nakakalimutan natin na may Diyos na mas magaling at mas matalino at mas makapangyarihan sa atin. Na walang limitasyon. Kasi kadalasan kung bakit tayo sobrang problema sa buhay natin at masyadong minsan nga, kung iisipin, hindi naman talaga ganun kabigat yung problema, pero pinabibigat natin dahil sa isip natin. Dahil sa sobra nating pag-iisip at pag-advance na pag-iisip, bumibigat. Kasi hindi pa nangyayari, iniisip na natin na ito ang mangyayari kapag, baka ganito ang mangyayari kapag, alam mo yung, hindi pa nga nangyayari, advance na tayong mag-isip kung kaya't bumibigat at kung kaya't humihirap. Pero ang pangako ng Diyos, na kung ito'y pagkakatiwala natin sa Kanya, gagaan yan. Luluwag yung pakiramdam natin. Kasi kapag ka nag-iisip tayo ng mga bagay na to, nililimitahan natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala siyang hindi kayang gawin sa buhay natin. Huwag natin siyang limitahan. Ang tao, sobrang daming limitations niyan. Ikaw, ako, tayong lahat dito sa mundo. Sobrang limited ang kakayahan natin, ang galing natin, at yung kaya natin gawin sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Pero ang Diyos, He is a limitless God. Wala siyang hindi kayang gawin sa iyo at sa akin. Lahat ay kaya niya. Ano pa bang hindi kaya? Lagi ko itong sinasabi. Kasi para magtiwala tayo sa ating Diyos, kailangan kilala mo at alam mo kaya niyang gawin sa buhay mo at sa buhay ng lahat ng tao sa mundo. Kasi lililimitahan natin ang kakayahan ng Diyos eh. Kaya parang, Lord, sinasabi mo ba sa Diyos, Lord, di mo to kaya, bigat ng problema ko eh. Hello? Anong di kayang gawin ng Diyos? Kaya niya nga ilikhain ng langit at lupa. Kaya niya lumikha ng tao at mabuo yan sa tiyan ng isang nanay. Yun na lang. Kaya nga alam niyo, sa sobrang minsan pagtuturo ko about sa health, pag nakikita ko yung anatomy of human, yung human anatomy, doon pa lang sobra na akong amazed ng kapangyarihan ng Diyos. Imaginein mo yung tamang pagkakalagay ng mga organs na yan sa loob ng katawan natin. At yung bata na nabubuo sa tiyan ng nanay, nakaliit-liit ng mga organs na yan, nabubuo yan unting-unting nade-develop sa loob ng tiyan ng nanay for 9 months. Sinong pwedeng gumawa nun? Ano nga, Lord, you're amazing. Sobrang galing mo, Panginoon. Anong kapangyarihan na yan? Para hindi namin ipagkatiwala ang buhay namin sa iyo. Ito pa, siya lang at wala nang iba. Ang tanging nakagawa na namatay inilibing. At pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Sino ang pwedeng mabuhay na mag-uli? Diba? Walang pwedeng gumawa noon. Only God. Diba? Siya lang ang nakagawa noon na nabuhay. Nabuhay siyang muli at kaya niyang bumuhay ng patay. Si Lazarus ay binuhay niya. Sabi ko nga, ano pa ang dahilan mo para hindi ka magtiwala sa Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon? Kahit anong bigat pa niyan. Kahit anong sakit pa niyan, kahit ano pang tindi ng karamdaman na nararamdaman mo. Kahit ikaw pa yung may pinakamabigat na sakit ngayon, ikaw yung may cancer, stage 4. Surrender it all to the Lord. Bigay mo sa Diyos. Yung pain na meron ka, yung bigat ng problema na meron ka, bayarin na parang, Lord, ang laki na nito. Parang hindi ko na kayang bayaran, Panginoon, lugmok na ako. Why don't you surrender it all to the Lord? Kasi ang pangako niya, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha mo'y papatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay gala. Masakit, di ba? Kung ano may pinagdaraanan mo, naiintindihan kita dyan. Kasi tumaan din ako dyan. Lahat na yata ng pagsubok, binigay na ng Diyos sa buhay ko eh. Parang sabi ko nga, Lord, ano pa bang pagsubok hindi ko naranasan sa buhay ko? Pero, sa dami noon, ilang beses mo rin akong inahon. Ilang beses mo rin akong niligtas. Ilang beses mo rin akong pinatawad. At ilang beses mo rin akong pinagaling sa mga sakit na pinagdaanan ko. Kaya sabi ko, Lord,
Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin sa buhay ko? Ngayon dumaan ako sa stroke. Nung una, hindi ko rin yan maintindihan. Nung una, nasaktan din ako. Nung una, nagtanong din ako sa Diyos. Lord, bakit ako dumaan sa ganito? Alam mo yun, hindi ko ma-imagine na dadaanan ko. Pero, kung iisipin ko, ilang beses na akong niligtas ng Diyos. Ilang beses na akong iniaho ng Diyos sa hirap. Ilang beses na akong, alam mo yun, yung itinayo sa pagkakadapa. Kaya sabi ko, ano pa bang di mo kayang gawin sa buhay ko? Kung hindi ko pati pagkakatiwala sa'yo. Kaya ngayon talagang, sabi ko, Lord, buong buhay, hanggang huling niya, maglilingkod ako, Panginoon. At iaasa ko ang buhay ko sa'yo. Pero hindi ko sinasabi na iaasa mo na lang, di ka nakikilos. Kasi minsan nagiging ganun tayo rin, ano? So parang abala ka na, Lord. Bigay ko na to sa'yo, upo na lang ako. Hindi naman. Ibig sabihin, pagkilos, para sa normal mong buhay. Kakain, pagtatrabaho, kung nag-aaral ka, mag-aaral ka. Gagawin mo pa din yun. Pero yung buong pagtitiwala mo, ibibigay mo sa Diyos na kahit, kasi ang daming taong may problema, pagsubok sa buhay, ang nagiging stagnant na. Alam mo yun? Humihina na yung katawan lalo. At alam niyo po ba ng kaiisip dahil sa stress at mga problema na yan ay nagiging sanhi ng karamdaman yan. Kasi hindi na nagpa-function maayos yung isip mo. Puro worries na lang ang nandyan. Kaya nag-aalala ka kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay mo. Ang nangyayari tuloy, nauubos na yung oras mo ng kaiisip. Nakaupo ka na lang. A-absent ka sa trabaho kasi sumama pakiramdam mo dahil dito sa problema na to. Nagkaroon ka na ng maraming dahilan para hindi gumalaw. Nagkaroon ka na ng dahilan para umabsent sa trabaho at hindi makipag-usap sa tao at hindi maging productive today dahil lang sa problema na yan. Yun yung sinasabi natin na kapag iyan ay pinagkatiwala mo sa Diyos, tatakbo ng normal ang buhay mo sa kabila ng dami ng problema mo. Bakit? Kasi may pinagkatiwalaan kang Diyos. Na Lord, kahit na punong-puno ako ng problema, bigat na bigat ako, makakangiti ako at makakapagtrabaho pa rin ako. Masigla pa rin ako, Lord, kasi alam ko may Diyos na tutulong sa akin para solusyonan to. Yun yung sinasabi natin. Na ang gagawin mo, let go and let God, di ba? Kapag sinurrender mo na yan sa Diyos, normal na ulit ang buhay mo. Tatakbo yan ng magaang, masaya, may kapayapaan. Kasi alam mo na meron ng Diyos na nakaagapay sa'yo. Na meron ng Diyos na tinatrabaho na isolusyon sa problema mo. Hindi man yan ngayon, hindi man yan bukas masasolve, pero alam ko, Lord, hindi ka kailanman naging late. Lagi kang on time sa pagsagot sa mga problema namin. Di ba? Yan ang Panginoon eh. Basta ang gusto niya lang, magtiwala tayo. Ang buong puso, buong pagmamahal. Ibigay na natin lahat sa Diyos. Para hindi ka ganyan, hindi ka na makakilos o late ka na. Baka malate ka sa trabaho, kaya iisip mo kung anong solusyon ang gagawin sa problema. Sa tingin mo ba? Kung hindi ka papasok sa trabaho mo, dahil sa problema mo na yan, sa tingin mo, sa pag-absent mo, masusolusyonan yung problema mo. Maaari na makakakilos ka, pupunta ka kung saan. Pero, yan yung way mo. Pwede ba? Ipag-pray mo muna. Nandiyan ka na rin lang, nananahimik ka, at hindi ka nagsasalita dahil sa kaiisip ng problema mo, well then, pray. Iluhod mo yan sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon. Itanong mo, isurrender mo na lahat na yan na, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na to kaya. Give me wisdom. And then, pagkatapos mong mag-pray, huwag ka na muna ulit gumawa ng solusyon hanggat hindi ka sinasabihan ng Diyos ng ano yung dapat mong gawin. Alam mo naman kaagad kung sa Diyos galing yung instruction. Kasi yung instruction na ibibigay ng Diyos sa'yo, nakasulat sa Bible yan. Kaya read your Bible. At mararamdaman mo yan na magaang yung sinasabi niya sa iyong sundin mo. May kapayapaan, may pagmamahal, may saya. Yung kapag ka sinunod mo, magaang.
Pero kapag mabigat pa rin yung sinasabi ng isip mo, baka hindi galing kay Lord yan. Kasi nanggugulo pa rin ang kaaway. Ang demonyo ay palaging nandyan para guluhin ka. Bigyan ka ng instruction na para mas maligaw ka at mapahiwalay ka sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga napaka-importante na kapag tayo ay nasa sitwasyon na kung saan ay parang hirap na hirap ka ng magdesisyon at litong-lito ka na, you pray. And then seek, ask. Diba? Sabi nga, Lord, lumapit lang tayo. Sabi ng Lord, wala naman siyang hindi bibigay sa atin. Sabi ko nga minsan, di ba? Kahit na nga parang di ka na makapagsalita sa sobrang bigat na nararamdaman mo, just cry. Umiyak ka lang. Iiyak mo lang yan sa Panginoon. And don't worry, the Holy Spirit will be your intercessor. He will be the one to pray for you. Siyang magpaparating yan sa Panginoon ano yung nais mo. At ang Panginoon nakikita at nararamdaman niya naman lahat yan eh. Ang gusto niya lang, lapit ka lang. Diba, sarap ng gano'n na, Lord, kahit may problema ako, kahit ang dami ko pinagdadaanan na to, kahit ang bigat, parang andyan na yung due date, oh, nagpapakita na sa akin at kailangan ko na magbayad yan. Makakakilos ka pa rin, makakagalaw ka pa din. Hindi mo kailangan ma-absent sa school. Hindi mo kailangan ma-absent sa trabaho. At hindi mo kailangan magbukmok diyan sa bahay ninyo o sa kwarto mo. At lalong magpakalungkot. Hindi. Kasi ang bigay ng Diyos ay kapayapaan. At sabi nga dito, di ba? For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. May nakakapag-rejoice ka pa din. Nakakapagpuri ka pa din sa Panginoon sa kabila ng bigat ng problema. Wala namang tao na siguro may ilan na pag may problema agad na dead ma lang, di ba? Pero minsan sasabihin natin, dead ma lang, dadaan lang to, kaya to ni Lord. Pero at the back of your mind, panay ang gawa mo on your own. Panay ang punta mo dito, punta doon, sanla dito, utang dito. Ay hindi po kay Lord yun. Na parang pag may nagpautang sa'yo, Lord, thank you, blessing, pinautang niya ako. Oops, wait lang. Hindi po lahat ng way na yan ay baka yan ay makadagdag pa sa bigat ng problema mo, imbis na yan ay masolusyonan, ay bumigat. Dahil bakit? Nadagdagan yung utang mo eh. Yung utang ay pinambayad mo sa utang, ay parang hindi solusyon yan galing sa Panginoon. Kasi sino ang gumawa ng paraan? Ikaw. Naghanap ka ng lahat ng mga tao, lahat ng kaibigan mo, tinext mo, chinat mo, inutangan mo para lang dyan sa solusyon sa problema mo. Maging ang Bombay nilapitan mo na at maging ang 5-6 nilapitan mo na, sa tingin mo sa Panginoon galing yun. Nung merong nagpahiram sa'yo, Lord, thank you, blessing. Sorry po pero natutunan kong sinabi ng Panginoon yan, hindi po blessing yun. Ang blessing, yung merong taong tumawag sa'yo at sinabing, bibigyan kita ng pera, dahil ang sabi ng Panginoon, bigyan kita. Pero dahil hindi mo hinintay, maaari na may taong kinakausap na ang Diyos at tatawag na sana sa'yo, pero gumawa ka ng paraan on your own, nangutang ka at inisip mong blessing na yon para sa solusyon sa problema mo. Naharang, eto na eh. Alam mo minsan, eto na yung blessing natin. Ibubuhos na ng Diyos. Ganyan na oh. Lumihis ka pa. Nung binuhos, hindi tumama sa'yo. Please, trust the Lord. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Lalo na kapag nanalangin ka na. Lalo na kapag isinurrender mo na. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka nang gumawa ng paraan mo. Hayaan mo na yung paraan ng Diyos. Hayaan mo siya makakilos sa'yo. Kasi natatabunan tayo ng takot. Natatabunan tayo ng pangamba. Natatabunan tayo ng pag-aalala, ng worries. Kaya nga sinabi niya, di ba, sabi ng Panginoon, bakit anong pinag-aalala mo? Kung ang ibon nga ay hindi yan, sinong nag-aalaga niyan? Lumilipad-lipad lang sila dyan sa gubat o dyan sa labas. Sino nag-aalaga pero hindi sila nagugutom? Ikaw pa ba? Ako pa ba? Tayo pa ba? Ang mag-aalala? Kaya ang Diyos ay nasa atin lalo na
Kung ikaw ay nakakilala na sa Diyos at ikaw ay tumanggap na sa Kanya at tinanggap mo na siya bilang Diyos sa tunay na tagapagligtas, ano pa ang pinag-aalala mo sa buhay? Kakampi mo na siya sa lahat ng laban. Pagkatiwalaan mo lang siya at panampalatayaan na may magagawa siya. Kahit anong bigat pa ng problemang meron ka. Kapit ako. Alam mo yun, ako ganun ako, Lord, sabi ko, kapit ako. Minsan nga sabi ko, Lord, kahit ito na lang, yung hinliliit ko na lang ang nakakapit sa'yo, ganyan. Huwag mo akong bibitawan, please. Huwag mo akong bitawan, please, sabi ko, Lord. Kasi, pag bumitaw ka, at gumawa ka, at kumilos ka on your own, maniwala ka sa akin, mas bumibigat ang problema mo. Mas dumadami, mas lumalaki. Ako, sa dami na ng pinagdaanan ko, napansin ko yan, sabi ko, Lord, lalong umirap lalong lumiit ang mundo ko. Samantalang ngayon, na kapag binigay mo sa Diyos ang lahat, alam mo yung gaang, alam mo yung saya, alam mo yung, hindi ko ma-explain. Pero napakabuti ng Diyos kasi yung pangako niya, ang hawakan lang natin. Sabi nga niya dito, He will wipe away every tear and heal every broken heart. Kahit ano pa man yan. Yung luha mo, iyak mo, bigat sa puso mo, broken heart, yung wasak na, Lord. Gusto na mabuo yung puso ko, pati pagkatao sa bigat ng problema ko. Don't worry. He will wipe away all tears and i-heal niya every broken heart. That promises for the future should shape the way we live today. Sabi nga, as Psalm 30 verse 5 says, there are times in life that are filled with sorrow and grief. These are very real seasons that every person will experience. Walang taong hindi nakakaranas ng problema sa buhay. Wala exempted dyan. Kahit nga ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ikaw ay Kristiyano na, magkakaproblema ka pa din. Dadaan ka pa din doon. Pero ang maganda, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, pag dumaan ka sa pagsubok, magaan. Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Katulad ng Footprints in the Sand, bigla ko lang naisip, no? Lumang kanta. Pero di ba, yun yung naglalakad ka sa sand with the Lord, apat na paa, naglalakad. Ibig sabihin, sabi ng Lord, kasama mo ako. Pero pag dating ng time na may problema ka na, Lord, bakit 2 paa na lang yung naglalakad? Nasaan ka na? Anong sabi ng Lord? Anak, ako yan, ako yan. Kasi binuhat na kita. Sa bigat ng problema mo, hindi mo na kinaya. Karga na kita. Kasi gusto ko. Sa kabila ng pinagdaraanan mo, may kapayapaan ka sa puso mo. Masaya ka pa din kasi karga kita, yakap kita. Hindi ka nag-iisa. Sarap ng ganun pakiramdam niya pag may problema ka. Lagi mong iisipin, may Diyos na tutulong sa'yo. May Diyos na nagmamahal sa'yo. At pagtatagumpayan mo yan, kasama ang Panginoon. The promise of God give us hope to endure difficult times or difficult seasons. We know that even though things are broken and sorrowful, right now, they won't always be like that. One day, God will restore things to how they are supposed to be. Kasi ang plano mo, iba sa plano ng Diyos. Maaaring ito ang gusto mong mangyari. Pero tandaan mo, nung nilikha tayo ng Panginoon dito sa mundo, nakaplano ka na. Planado na yan. Simula pa lamang nung binuo ka hanggang mailuwal ka, pati date ng birthday mo, lahat yan nakaplano sa Diyos. At lahat yan hanggang sa future, hanggang kunin ka niya, alam niya ang mangyayari sa atin. Kaya lang minsan, bumibigat, humihirap, kasi pumipiglas ka dun sa gusto ng Diyos sa'yo. Gusto mong kumawala at gusto mong ito, gusto kong puntahan, Lord itong gusto ng Diyos. Kaya, dumadanas tayo ng pagsubok. Huwag kang mag-alala pagdaan mo dyan. Kasi ginaganon ka ng Diyos Alam mo yon yung, kaya ipinipihit ka pabalik Kagaya ng di ba, the potter and yung minumold tayo ni Lord. Yung pot, kapag ginagawa,
Minumuld yan eh. Masakit, di ba? Kasi talagang dinidiinan. Yung mga pagsubok na dinadaanan natin, lahat yan. Para sa ating kabutihan yan. Marami itinuturo kaya naman sana. Itong pinagdadaanan natin ito, ano man yan. Whatever pagsubok yan. Bagyo ng buhay, mabigat o light yan. Sana lagi natin makita yung mensahe ng Diyos behind that pagsubok. Kasi laging meron yan. At sana matutunan natin yung aral na hatid nitong mga trials na to sa buhay natin. At sana makita natin yung mensahe ng Diyos doon sa pagsubok na pinagdaraanan natin kasi meron. Kaya lang natin hindi yan nakikita kasi hindi tayo nakikipag-communicate sa Panginoon at hindi natin siya pinakikinggan. At ang kadalasan pa, hindi natin siya sinusunod sa kung anong nais niyang ipagawa kung bakit tayo dumaan dyan. Sana yun ang makita natin. Saan mo yan makikita? Through prayers, through the Bible, by reading His Word. Lalo na, kung nakakilala ka na sa Panginoon, ang lapit mo na sa, ayan ka na sa Panginoon. Alam mo yun, yung kapag nakakilala ka na sa Diyos, ang Diyos andyan lang sa tabi mo, hindi ka na iniwan kailanman. Kaya, talk to God. Ask, seek, knock. Diba? As the psalmist says, weeping may last for the night, but joy comes in the morning. Or even a morning next week. Sabi nga, ang sagot ng Diyos sa mga problema ay maaaring hindi ngayon, maaaring bukas sa isang linggo sa isang araw, di ba? And maybe ang sagot sa ilan sa mga tanong o sa mga gusto natin mangyari ay yes, no, or not now. Not yet. Hindi pa tayo. So marami. Aralin natin, basahin natin ang kanyang salita. But one day, God will come with a bright new morning. Yun lang ang sigurado. Isang araw, God will come with a bright new morning in which everything will be just as He wants. Kaya hayaan lang natin makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Huwag natin siyang kontrahin. Huwag natin, sabi nga, do not resist. Parang dalo yan ng tubig sa sapa. Habang dumadalo yan, di ba kapag ka niresist mo, pag hinarangan mo, bumubulwak yung tubig, parang umaano yung tubig, nahihirapang mag-flow. Same thing with the Lord. Hayaan mong makakilos ang Panginoon sa buhay mo para makapag-flow ng maganda, maka-flow ng maayos. Hayaan makakilos ang Diyos, ang Holy Spirit. Mararamdaman mo, ulitin ko, sabi ko ito palagi, paano mo malalaman ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo ito ipagkakatiwala sa Kanya? Paano mo malalaman ang kaya niyang gawin sa buhay mo kung hindi mo susubukan ng Panginoon? Ang Kanyang kapangyarihan. Diba? Until that time, we are tasked with living faithful lives to God while holding tight to the promises and hope that He gives us. Scripture is filled with other promises that God gives us to hold on to in various seasons of our life. Kaya nga kailangan natin magbasa ng Bible eh. Kasi nandoon ang lahat ng kanyang pangako. Nandoon ang lahat ng kanyang salita na magpapalakas ng loob sa atin, magpapatapang sa atin. At para tumindi yung pananampalataya natin sa Diyos. At para marinig natin siya at malaman natin kung anong nais na ipagawa sa atin. Nandoon lahat yun sa Bible. So take a moment to think of a few of God's promises that are true for you today. Meditate on them. So pagka nabasa mo na siya at kung meron ka nang nakastore sa isip mo at na memory verses mo na pwede mong panghawakan, meditate mo to. Kapag may problema ka, paano mo gagawin na mag-meditate? Pag may problema, pahinga muna, relax. Kahit saglit, magnilay ka muna. Pray, read the Bible, pag nilayan mo kami mensahe ng Diyos, yung promises niya. And then, let them fill you with hope as you follow after that. So, which of God's promises are you holding on to today? Ilan dito yung I'm not in difficult season now, but when I am, God promises He will be with me. Ito yung lagi ko sinasabi na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba? Sabi niya, kahit anong mangyari, He will be with us. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. He will never leave us nor forsake us. Diba sabi niya,
Hindi niya tayo iiwan o pababayaan kailanman. Napakabuti ng Panginoon. Kaya pagtiwalaan natin ang Diyos. Kasi kahit anong laban ng buhay, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you, and He will never leave you or forsake you. Inulit niya yan sa New Testament. Lagi niyang inuulit at sinasabi sa atin, huwag ka matakot. He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan kailanman. And my sorrow and grief are real, but on the other side is joy. Diba? Tandaan natin, totoo ang hirap, totoo ang sakit, totoo ang dalamhati, totoo ang ang problema, pero totoo din at ang katotohanan na sa kabila nito ay may saya, may joy, may peace, may hope na nanggagaling sa Panginoon. Yun ay isa ring katotohanan na dapat mong panghawakan. Huwag mo lang panghawakan yung problema na ito, ang bigat, lahat negative. Ang sabihin mo, Lord, ang problemang ito ay lilipas, matatapos, tulad ng isang bagyo. Hindi ito magstay sa akin ng matagal. Pansamantala lang to, Lord. At sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ako ay masaya, may kapayapaan, may pag-ibig, may pag-asa dahil meron akong Diyos. Humarap ka sa salamin at sabihin mo yan. Mapapangiti ka at maaalala mo, oo nga pala, buhay ang Diyos sa buhay ko. My God is a healer and He can fix what is broken and hurting. Kaya i-fix ng Lord kahit ano pang sakit yan, kahit ano pang nararamdaman mo, i-heal ka niya because He is a great healer. Sakit man yan na physical, sakit man yan na emosyonal, kayang-kayang gamutin ng Panginoon yan. Again, ako ginagawa ko to, maharap talaga ako sa salamin kapag may nararamdaman ako. Sinasabi kong ang Diyos ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sakit lang yan. Kaya akong pagalingin ng aking Diyos kasi siya ang pinakadakilang doktor at makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng himala sa buhay ko. Na kahit may nararamdaman ka ngayon, may sakit ka, stroke ka, meron kang heart failure, meron kang kidney problem, meron kang cancer, stage 4. God is a great healer. Magtiwala kang gagaling ka. Alam mo, minsan pag may nararamdaman ako masakit sa akin, humingiti ako. Habang nagbabasa ng Bible, habang nagpipray, habang nag-worship, habang gino-glorify ko ang Diyos. Kasi kapag masaya ka, kahit ano pang pinagdadaanan mo, ingiti mo yan, gagaan. Pero pag sinabayan mo yung problema mo at bigat ng nararamdaman mo ng pagsimangot, lalong bumibigat. Bakit hindi ka ngingiti? May Diyos kang kakampi sa laban nito. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Napakabuti ng Diyos at napakaganda ng mensahe niya ngayon sa ating lahat. Ang lahat ng ito ay kaya nating paglabanan anumang meron tayong problema kapag kasama mo ang Diyos. Kaya lang minsan baka na itatanong mo, Ate Mabs, hindi ko maramdaman si Lord. Ang bigat pa rin ng problema ko, hindi ko nga magawang umiti eh. Baka kasi puno ka pa ng galit, samaan ng loob, hinanakit at problema ng kasalanan sa puso mo. Tanggalin na natin yan sa pamamagitan ng pagsuko natin ito sa Panginoon. Surrender everything to the Lord. Ang Panginoon ang siyang tutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo yan. Pero kailangan, nandyan siya. Papasukin mo muna siya sa puso mo. At tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tunay na tagapagligtas. At aminin mo na ikaw ay nagkasala. At tatanggapin mo siya sa buhay mo. At hayaan mo siyang makakilos at tulungan ka na makapagbagong buhay. Maniwala ka. Kapag isinuko mo ang lahat ng yan sa Diyos, magugulat ka, yung kagaanan mararamdaman mo. Yung saya at yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos ay mandyan sa puso mo.
Kung sa tingin mo kailangan mo yon, to surrender everything, sumunod ka lamang sa panalangin natin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako, Lord. Gusto ko na pong i-unload ang lahat ng hirap, sakit, galit, sama ng loob, kasalanan na meron sa puso ko ngayon. Kung Panginoon, hindi ko pa ito nasusuko ng buo sa iyo, Panginoon, tulungan mo po ako, please. Inaamin ko po, Panginoon, ako'y walang magagawa apart from you, Lord. Ikaw lamang ang aking pag-asa, ikaw ang solusyon sa lahat ng problemang meron ako ngayon. Tulungan mo po ako. Hindi ko na po kaya, Panginoon. Hindi ko na po kaya na ako ang kikilos at gagawa ng paraan. Kailangan kita, Panginoon. Tulungan mo po ako na solusyonan ang lahat ng problema na pinagdaraanan ko ngayon. Isinusuko ko ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako na makakilos ng malaya na kasama ka. Puspusin mo ako ng iyong banal na spirito, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Ikaw na po, Panginoon, ang masunod sa buhay ko. Ang kalooban mo ang mangyari sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtulong at pagmamahal mo. In Jesus' name we pray. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. Napakabuti ng Panginoon. Masarap ng pakiramdam, no? Tuloy mo yan sa pananalangin na ikaw ang magsalita. Usapin mong Panginoon, iyak mo lahat. Kung hindi pa naubos, iubusin mo na. Surrender everything to the Lord. Lord, let go and let God. Take control of my life. Take control of everything. Take charge, Lord. Be the driver of my life. Ikaw na, Lord, ang bahala. At pag sinabi mo yan, si Lord na talaga. Huwag mo na siyang pakialaman. Ang sarap ng pakiramdam, no? Na ang umaga mo ay isinuko mo na sa Panginoon. Ano pa ang magiging problema mo? Yung saya na nararamdaman mo ngayon, kapayapaan, solve na, di ba? Hintayin mo na lang. Ayan na ang sagot ng Diyos. Sinagot ka na. God is good all the time, and all the time God is good. He is more than enough. Ang Diyos ay dakila. Mahal niya tayo. Mahal na mahal. Sige po, let us pray para po sa lahat. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito for guiding us, for giving us the wisdom, for giving us this message, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging sa iyo lamang kumapit, sa iyo lamang magtiwala, sa iyo lamang manampalataya, at sa iyo lamang, Panginoon, umasa sa buhay namin ito, sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa iyong kadakilaan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ano man ang mga problema na meron kami, mga pagsubok, mga bayarin, Panginoon, sakit o karamdaman, pisikal o emosyonal, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos. Kami po'y walang kakayahan para sa aming mga sarili, ngunit ikaw, Panginoon, ay merong kayang gawin sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Ngayon pa lang, we claim healing, we claim victory, Father God, for all of this, Lord. Alam namin, Panginoon, na kapag kami nasa iyo at kasama ka namin, victorious na kami, Lord. Napagtagumpayan na namin ang lahat ng pagsubok at problemang ito at mga bagyo ng buhay na ito. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ko itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kasamahan kong stroke, Lord Jesus. At ang mga taong may mga karamdaman, anong klase man ito, anumang uri ng karamdaman ito, Panginoon, heal them in Jesus' name, Father God. And also, Lord, ito man ay pinansyal na pangangailangan, tulungan mo, Panginoon, ng mga tao. Ako, lahat ng tao na nangangailangan ng pinansyal na pagsuporta mo, Panginoon. Lahat ito'y kaya mong ibigay sa amin. Thank you ngayon pa lang, Panginoon. Thank you for your help. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Jesus. We love you, Father God. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen.
Napakasaya, napakasarap ng pakiramdam. Maraming salamat po sa nakibahagi. Thank you po, Mama Da. Thank you. At good morning po. I love you. Salamat po sa panonood at sa pagsuporta. Sana po lagi niyo i-share yung ating pong live na ito. And also to Ma'am Gina Doring, thank you. Good morning, Ate Ramsey. Good morning po sa inyo. And God bless po sa inyong lahat. Kung hindi niyo po ito naumpisahan, pwede po ninyo itong panoorin pa ng replay anytime. Nandyan lang po yan sa ating Facebook page, God Loves You Movement. Pakipollow na din po para ma-notify po kayo sa atin pong devotion everyday at 6:30 a.m. And sana po ay support niyo din ang ating pong programa or ang ating project na pinagagawa ng Panginoon, ang ating gift giving this coming December para po sa mga bata at sa mga pamilya. Bigyan natin ng Bible, one family, one Bible. If you have an extra Bible or gusto mong mag-donate, pwede naman po just message us para po makapamahagi tayo ng Bible this coming December. Para po lahat ng tao may Biblia na. Basahin man hindi, basta nandun lang sa kanila yon. At alam po natin na kikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya. At pwede rin po kayong makibahagi sa pamamagitan ng pagbigay ng in kind or in cash or through stars para po magamit natin ito sa ating pong gift giving this coming December. Kaya samahan niyo po ako palagi sa panalangin. Kasi kung ako lang hindi ko ito kaya, promise. Ang Panginoon po ang kikilos para magkaroon ito ng katuparan. Kasi po ito ay talagang ginagawa na ng God Loves You Movement every year. At syempre, kasama po doon sa ating gift-giving yung evangelism natin. Makapag-imbita tayo ng mga non-believers para po makapakinig ng mabuting balita during that event. Kaya samahan niyo po kami sa magandang misyon na ito na naisip pagawa ng Diyos sa atin. So, maraming salamat po at I hope na makasama pa namin kayo everyday sa ating pong daily devotion. Bukas po ulit ng 6:30 a.m. Shout out po sa mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta sa pag-share nitong ating live at syempre kay Best Jane. Salamat sa panonood mo palagi. And also sa aking mga kasama po sa God Loves You Movement. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. At syempre po, shout out dun po sa aming mga grupo ng mga stroke. Ayan, sa mga kasamahan ko po dyan ng mga stroke din na tulad ko na patuloy na kumakapit at nananampalataya sa Diyos na kami po ilalakas, gagaling at magkakaroon ng complete healing through Jesus Christ. Shout out po sa inyong lahat dyan. Siyempre po, ayan, di ko tuloy sila maisa-isa. Bukas po, babanggitin natin yung pinaka-leader ng group. Maraming salamat po sa lahat at continue to pray for us, pray for me, sa lahat-lahat po ng activities ng God Loves You Movement. Salamat din po sa mga nanood sa ating personal account sa Maribel Dolores and Dolls. Thank you po at dun din po sa ating Mavs TV. Naka-live din po ito doon at dun po sa online tindahan ni Ate Mavs. So maraming salamat po sa lahat ng nakapanood dito. God bless you po and continue to pray and kapit lang sa Panginoon. Kaya natin to kasi kasama natin ng Diyos. Lagi mo tandaan, mahal na mahal ka ng Diyos. God loves you. Bye! God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Bye-bye! Salamat po sa panonood. God bless.